Eto mga na-harvest naming ome plums, gagawin daw itong homemade juice o homemade wine ni Uncle yung hapon. Ay hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Bago po ang lahat, eto nga po pala yung ganap namin kahapon, araw ng linggo. Mga bandang 2:30 ng hapon, pag-uwi namin ni Kenshin galing ng baito ko o part-time job, nagpunta kami dito sa aking mini garden para mag-harvest ulit ng strawberry. Ang dami na naman kasing hinog mga auntie. Kenshin na nga yung pinag-harvest ko para matuto. Yung iba nga pala ay sira, yung iba naman ay okay pa. Pagkatapos namin mag-harvest ng strawberry, mag-harvest naman kami ni Kenshin ng ome. Ito nga po pala ay Japanese plum. Ito yung prutas na ginagamit sa paggawa ng omeboshi. Omeboshi pickles na kapag kinain ay napakalutong. Ginagawa din itong wine o juice. Nilalagay din sa onigiri at marami pang iba. Sa paggawa ng mga nabanggit ko, sabi ng katrabaho kong Japanese ay napakahirap daw gawin. Kapag ganitong bagong harvest at kulay green pa, sabi ng asawa ko ay hindi pa daw to pwedeng kainin. Hindi daw to masarap at pwede kang malason. Ang lasa naman ng plum na to ay napakaasim. Kung nakatikim na po kayo ng omeboshi na pickles, yung nabibili sa supermarket, kapag kinagat mo ay napaka-crunchy at napaka-asim, ay yun po mga auntie, gustong gusto ko yun. Nakakatuwa dahil ang dami-dami na naming na-harvest. Kenshin naman ay tinutulungan niya ako. May gamit pa nga siyang panungkit mga auntie. Winawasiwas niya para daw may mahulog. Hinawakan pa nga ni Kenshin yung paa ko para daw hindi ako mahulog. For the first time po mga auntie, etong puno ay ngayon na lang ulit nagkaroon ng maraming bunga. Nung mga nakaraang taon kasi wala man lang kaming na-harvest. Yung ganitong hilaw nga pala dito sa amin, yung bentahan sa supermarket ay napakamahal. Mag-harvest lang kami ng anak ko. Tapos dito sa mga nakuha namin, ay si Uncle yung hapon na po yung bahala. Siguro ang gagawin niya dito ay wine o kaya naman juice. Ay so wakas pagkatapos ng siyam-siyam, eto na po lahat yung mga na-harvest namin. Medyo marami na rin to, nasa kalahating timba. Pagpasok naman namin dito sa loob, kinain na ni Kenshin itong mga na-harvest naming strawberry dun sa labas kanina. Mga bandang alas 5 naman, lumabas ulit ako ng bahay para maglagay ng tali dito sa aking mini garden. Ito nga palang nilalagay ko ay pag-aakyatan ng mga tanim kong kalabasa at sayote. Inuunti-unti ko nga yung paglalagay at medyo malapit na ako matapos. Pagkatapos ko sa aking mini garden, naglakad naman kami ni Kenshin papunta ng supermarket. Dahil Father's Day ngayong araw na to, kaya naisip namin ni Kenshin na bilhan si Uncle yung hapon ng ulam niya. Saktong-sakto, napakadaming sale. Kaya bibili ako ng sashimi. Bumili nga rin pala ako ng hipon, saging tinapay at manok. Pagkatapos kong mamili, ay nagpunta na ako dito sa counter para naman magbayad. At habang naglalakad nga pala kami ni Kenshin, sakto naman na dumating na si Uncle yung hapon galing ng trabaho. 今日シシの日パパ一日ありがとう Natutuwa ako dito sa anak ko. Sabi nga niya sa papa niya, Father's Day ngayon. Tapos sabay sabi ng thank you. Mga bandang alas 7 naman, nanood si Uncle yung hapon ng kickboxing dahil may laban po yung pamangkin niya. Tuwang-tuwa nga tong dalawang hapon ko nung nanalo. Ito nga palang pamangkin ni Uncle yung hapon. Anak na panganay po yan ng kapatid niyang babae. Habang busy-busy yung dalawang hapon ko, ako naman ay magluluto na ng hapunan namin. Iwa lang ako dito ng sibuyas, chinap ko, tapos nag-chop din ako ng bawang. Saka ko naman hinugasan tong hipon na nabili ko sa supermarket kanina. Simpleng luto nga lang po pala to. Magigisa lang ako dito ng bawang sibuyas, halu-haluin hanggang sa maluto. Naglagay ako ng konting ketchup at ng konting sweet sauce. Halu-haluin lang, tapos ilalagay ko na itong mga hipon. Etong nabili ko yung isang pirasong plastic, meron ng laman na 5 piraso. Next naman naglagay ako ng hot sauce. Sa pampalasa naman naglagay ako ng salt and pepper at ng konting shantan. Alam niyo po sa pagluluto ng ganito, sa Uncle yung hapon po ang expert mga auntie. Dahil busy yung asawa ko, kaya ako na yung nagluto. Ito na nga po, pagkatapos ng ilang minuto, ready na ang hapunan namin. Si Kenshin naman, ayaw daw niya ng sashimi, kaya gumawa ako ng homemade sushi para sa kanya. Mas gusto daw niya kasi yung may kanin mga ante. Nakakatuwa nga siya dahil tinutulungan din niya akong gumawa. Ngayong Father's Day, ito na yung simpleng celebration namin para kay Daddy. Kahit yung ganitong simpleng bagay lang, ay masaya na po yan si Uncle yung hapon. Hindi importante sa kanya ang material na bagay. Alam niyo po mga ante, napakaswerte ko dahil napakabait ng napangasawa ko. Hindi man siya galante o mayaman kagaya ng iba. Swerte ko na dahil napaka-responsable niyang tatay. Good provider at mahal na mahal niya kami ng anak niya. Yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye, see you. Thank you. ありがとう。